Biglang umatras si Divina nang marinig niya ang tinig ni Rocky Boy. Gusot ang kanyang mga damit, may dugo sa noo at nanginginig ang kanyang mga kamay. Nay, may humabol sa akin. Wika niya sa basag na tinig bago bumagsak sa sahig. Napasigaw si Divina sa takot. Diyos ko, sino ang gumawa nito sa iyo? Ngunit bago pa makasagot si Rocky Boy, isang marahas na pag-uga ang yumanig sa pinto. Mabibigat, galit na galit, sunod-sunod na hampas ang umalingaw-ngaw. Nagkatinginan sila, natigilan. Napahawak si Divina sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Sino yan? Sigaw niya. Mahinang bulong ni Rocky Boy nanginginig. Mga tao ni Guerrero. Lalong lumakas ang mga hampas, para bang mababasag na ang kahoy. Mula sa labas ay umalingaw-ngaw ang sigaw. Buksan ang pinto! May hinahanap kami! Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, umabot na sa sukdulan ang tensyon sa City Hall. Hindi tumigil sa pagsigaw si Lola Tinding. Nagngangalit sa galit, inakusahan niya si Aling Nita at ang mga kasama nito. Ginamit ninyo ang gutom ng tao para punuin ang sarili ninyong bulsa. Wala kayong konsensya. Sagot ni Aling Nita. Tinding, wala kang alam. Ang mga utos na ito ay lampas sa iyong pangunawa. Ngunit bago pa makasagot si Lola Tinding, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog mula sa likuran ng City Hall. Kumalat ang takot sa karamihan. Umusok, lumaganap ang kaguluhan, nagkalat ang mga guho at sigaw ng tao. Sa sandaling iyon, lalo pang lumalim ang takot at hiwaga sa buong lungsod. Sino ba talaga ang nag-orkestra ng kaguluhan? At sino ang tunay na target ng lahat ng ito? Lalong tumindi ang kaguluhan. Pilit na tumakas ang mga tao sa mga pinto, ngunit gumalaw ang mga anino sa dingding. May mga armadong lalaki na naghihintay. Napasigaw si Jackie. Mga tao ni Guerrero, naghihintay sila sa atin. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Pungay kay Tanggol. Nakakalabas lang mula sa isang eskinita. Tanggol, dumating na ang oras. Puno ng apurahan ang kanyang tinig. Nalilito, galit ang mga tao at si Tanggol lamang ang kanilang pinagkakatiwalaan. Kung sila'y babangon, mababasag ang kapit ni Guerrero. Ngunit mabigat ang mga mata ni Tanggol, puno ng pag-aalala. Hindi ganoon kasimple Pungay. Bawat hakbang ay may kapalit na buhay. Hindi ko isasama ang mga inosente sa ganito. Sagot ni Pungay, mabigat. Ngunit kung mananatili tayong tahimik, mas marami pang buhay ang mawawala. Sa City Hall, lalo pang lumala ang sitwasyon. Habang tumatakbo si Jackie kasama ang mga mamamayan, isang nakamaskarang lalaki ang biglang humila sa kanya sa isang sulok. Napasigaw si Jackie, ngunit tinakpan niya ang kanyang bibig. Jackie, ako ito. Si Renzo? Pulong niya. Nagulat si Jackie. Si Renzo, ang dating minamahal, na matagal nang naglaho matapos sumama sa mga tao ni Guerrero. Mabilis na nagsalita si Renzo. Wala akong oras para magpaliwanag, ngunit dapat mong malaman. May mas malaking plano sila. Ang naunang pagsabog ay pagsubok lamang. May inihahanda silang mas nakakatakot upang takutin ang buong lungsod. Nanginginig si Jackie. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Kasama ka sa mga tao ni Guerrero. Sagot ni Renzo, hindi lahat ay masama at hindi ko kayang makita kang masaktan. Ngunit bago pa makasagot si Jackie, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Walang kikilos. Kasunod ang putok ng baril, sunod-sunod, isa't isa. Hindi na kinaya ni Divina at Rocky Boy ang malakas na pag-uga sa pinto. Sa takot, niyakap ni Divina ang kanyang anak at itinago sa likod ng aparador. Sa labas, lalong lumakas ang tunog ng nababasag na kahoy. Parang puwersa ng kadiliman na pilit sumisira sa kanilang tahanan. Rocky, ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Pulong ni Divina, nanginginig. Ngunit bago pa siya makagalaw,
biglang bumagsak ang pinto sa marahas na hampas. 3 armadong lalaki ang sumugod sa loob. Nasaan ang bata? Sigaw ng pinakamatangkad sa malamig na tinig. Hindi kayo maaaring makialam sa aming plano. Isa sa kanila ang biglang humawak sa kamay ni Divina, hinila siya. Sumama ka sa amin. Napasigaw si Divina. Hindi ako sasama sa inyo. Mahigpit siyang sinunggaban ng isa pang lalaki. Sa sandaling iyon, sumugod si Rocky Boy. Bitawan ninyo siya, sigaw niya. Ngunit nang abutin siya ng isa sa mga lalaki, biglang lumipad ang isang bote at tumama sa ulo ng umatake. Lumingon sila at nakita si Mang Donato na nakatayo sa may pintuan, hingal, basang-basa ng pawis, may hawak pang isa pang bote na parang sandata. Lumayo kayo sa pamilya ko, sigaw niya na puno ng tapang. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Sumiklab ang kaguluhan, sigawan, tulakan, at sa gitna ng kalituhan, nakatakas sina Divina at Rocky Boy sa likod na bintana. Tumakbo silang walang patutunguhan sa gabi, habang sa di kalayuan ay umalingaw-ngaw ang putukan. Marahil ang labanan sa City Hall ay patuloy pa rin. Nagsimulang bumuhos ang ulan, malakas at walang tigil. Ang tunog nito'y lalong nagpalala sa tensyon ng gabi. Sa loob ng City Hall, hingal si Jackie, pilit na lumalaban para mabuhay. Halos hindi sila nakatakas ni Renzo mula sa mga tao ni Guerrero. Renzo, hindi ko alam kung dapat kitang pagkatiwalaan, nanginginig na wika ni Jackie. Mabigat ang sagot ni Renzo. Wala kang dahilan para pagkatiwalaan ako. Ang kanyang tinig ay may kakaibang bigat. Parang may mas malalim na katotohanang naghihintay na ibunyag. Huminga ng malalim si Renzo. Wala kang dahilan para pagkatiwalaan ako, ngunit may dahilan kang makinig. Huminto sila sa isang madilim na silid. Mahinang bulong ni Renzo. Jackie, may isang tao sa inyong grupo, isang taong pinagkakatiwalaan ng lahat. Ngunit siya ang nagbibigay ng impormasyon kay Guerrero kung paano kayo mahuhuli. Nagulat si Jackie. Ano kang sinasabi mo? Matatag na sagot ni Renzo. Si Tanggol, may lihim siyang hindi pa sinasabi sa inyo. At balang araw, kapag nalaman ng mga tao ang katotohanan, siya ang pagbubuntunan ng kanilang galit. Napaatras si Jackie. Nanginginig. Hindi ko paniniwalaan. Si Tanggol ay lumalaban para sa atin. Mabilis na sagot ni Renzo. Hindi mo naiintindihan. Hindi niya ginusto ito, ngunit ang kanyang dugo ang dahilan. At ang dugong iyon ang pakay ni Guerrero. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, tumatakbo si Tanggol ng hingal na hingal. Mabigat ang pasanin sa kanyang dibdib. Umaalingaw-ngaw ang sirena. Pumaputok ang mga baril at nagsisigawan ang mga tao. Para bang ang panganib na matagal na niyang iniiwasan ay ngayon ay nakaharap na sa kanya, gusto man niya o hindi. Biglang gumalaw ang mga anino sa paligid niya. Malalaking figura, pamilyar na mga galaw. Tanggol, dumating na ang oras, bulong ng isang tinig. At mula sa kadiliman ay lumitaw ang taong pinakakinamumuhian ni Tanggol. Kumusta ka, anak? Ang pinuno ng mga Guerrero at ang lihim na matagal nang itinatago ni Tanggol, ang kanyang sariling ama. Tumigas ang mukha ni Tanggol. Tinuruan mo ako, tapos itinapon mo ako na parang basura. Naglalagablab ang kanyang tinig sa galit. Sa di kalayuan, nagngangalit si Brando. Sobra na ang mga Guerrero, hindi na natin ito kayang tiisin. Gabing iyon, nabunyag ang pinakamalaking lihim. Ang dugo ni Tanggol, ang kanyang koneksyon sa mga Guerrero, at ang katotohanang magbabago sa kapalaran ng buong lungsod magpakailanman. Hindi kailanman basta-basta tatanggapin ni Tanggol ang kamatayan. Para sa kanya, ang mabuhay ay ang patuloy na lumaban kahit gumagapang sa lupa. Samantala, mabilis na nag-isip ng plano si Rocky Boy
Gagamitin niya si Tanggol upang maghiganti laban kay Miguelito. May kilala ako, gagamitin ko siya para tapusin si Miguelito, pulong niya sa sarili. Ngunit nakatuon ang puso ni Tanggol sa ibang bagay. Wala nang halaga ang sariling kaligtasan, basta't may tumatawag ng saklolo. Handa siyang gawin ang lahat, kahit kapalit ay sariling buhay, basta't mailigtas ang inosente sa kapahamakan. Sa loob ng mabilis na sasakyan, nanginginig sa takot ang isang mag-asawa, hindi alam ang gagawin. Pinakalma sila ni Tanggol. Ililigtas ninyo ang inyong sarili. Ako ang mananagot sa inyong anak. Matatag ang kanyang tinig. Tumalon na kayo, ako na ang bahala. Tumalon ang mag-asawa mula sa umaandar na sasakyan. Nakipaglaban si Tanggol sa malakas na hangin. Mahigpit na yakap ang batang umiiyak sa kanyang mga bisig. Bawat hikbi ay tumatama sa kanyang puso. Ang takot ng bata, ang kanyang panginginig, at ang mabigat na responsibilidad, lahat ay nakapatong sa yakap ni Tanggol. Ngunit bago siya makahinga, 2 motorsiklo ang lumitaw sa magkabilang gilid ng sasakyan. Mabilis, marahas, parang mga anino ng gabi. Malinaw ang kanilang pakay. Pumatay. Nagningas ang determinasyon sa mga mata ni Tanggol. Alam niyang ang gabing ito ay humihingi ng dugo at ang kinabukasan ng inosenteng buhay ay nakasalalay sa kanya. Sila na to, pulong ni Tanggol. Napuno ng kadiliman ang kanyang titig na may matibay na pasya. Ang mga nakaitim na sakay ay itinaas ang kanilang mga baril, handa ng bumaril. Tumindig si Tanggol. Mahigpit na binalot ang bata sa kanyang katawan. Biglang umalingaw-ngaw ang preno. Kasunod ang putukan na halos bumasag sa kanyang pandinig. Walang makakasakit sa batang ito. Kahit kapalit ay buhay ko. Sigaw niya sa kanyang sarili, saka tumalon patungo sa gilid ng kalsada. Muling kumilos ang mga mamamatay. Ngunit bago sila makalapit, isang putok ng baril ang dumagundong mula sa malayo. Isa sa mga sakay ay natumba mula sa motorsiklo. Tanggol! Sigaw ng pamilyar na tinig. Lumingon siya, si Erika. Hingal, basang pawis, hawak ang lumang revolber. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata sa tapang. Bakit ka nandito? Delikado? Sigaw ni Tanggol, pilit bumabangon. Napuno ng luha ang mga mata ni Erika habang sumagot. Hindi kita kayang iwan. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Bago pa makasagot si Tanggol, isang itim na van ang biglang huminto sa kanilang likuran. Malakas ang bugso ng hangin na tumulak sa kanila. Bumukas ang pinto. Mula sa loob ay lumabas ang isang taong kilala nila, ngunit hindi nila inaasahang makita roon. Rocky Boy, malamig na bulong ni Tanggol. Nanigas ang kanyang katawan. Ngunit nagbago na ang mukha ni Rocky Boy. Mas madilim, mas mapanganib. Bumabalot sa kanya ang aura ng pananakot, na para bang may nakatagong plano na hindi maiisip. Sa nakakatakot ng ngiti, sinabi ni Rocky Boy, "Sumama ka sa amin, Tanggol." Sa sandaling iyon, lalo pang bumigat ang gabi. Ang mga hangganan ng pagkakaibigan, tiwala, at pagtataksil ay nagsimulang gumuho. Gabing iyon, nagsimulang mabunyag ang pinakamalaking lihim, ang dugo ni Tanggol, ang kanyang koneksyon sa mga gerero, at ang katotohanang magbabago sa kapalaran ng buong lungsod magpakailanman. Matatag na nagsalita si Tanggol. Ang kailangan natin ay hustisya, laban kay Miguelito, laban sa mga gerero. Ngunit hinding-hindi ko hahayaang gamitin ninyo ako para sa pagpatay. Ang kanyang tinig ay nagdala ng higit na tapang kaysa dati. Malamig na sagot ni Rocky Boy, "Sigurado ka ba? Kahit siya ang pumatay sa iyong ama." Napatigil si Tanggol. Biglang lumamig ang hangin. "Anong sinabi mo?" Tanong niya, nanginginig ang tinig. Inilabas ni Rocky Boy ang isang lumang video chip. Nang buksan ito sa sahig, kumislap ang maliit na hologram screen. Ipinakita nito si Don Gustavo na binaril. Hindi malinaw ang mukha ng bumaril.
Ngunit ang tattoo sa kanyang leeg ay hindi maikakaila ang marka ng mga gerero. At sa likuran, umalingaw-ngaw ang isang tinig na hinding-hindi malilimutan ni Tanggol. Tinig iyon ni Miguelito. Hindi ito maaaring totoo. Mahina niyang bulong, ngunit lumapit si Rocky Boy, bumulong. Lahat ng iyong galit, lahat ng iyong tanong, narito ang mga sagot. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng pagkakataong tapusin siya. Nanginginig si Tanggol sa pag-aalinlangan. Biglang tumunog ang komunikador ni Rocky Boy. Mula sa kabilang linya, may sumigaw, "Boss! Si Roberto! Hawak niya ang lahat ng dokumento, patunay ng pandaraya ni Miguelito sa eleksyon, maging kopya ng pagpatay kay Don Gustavo." Natigilan ang lahat. At sa sandaling iyon, boom! Yumanig ang buong eskinita sa isang napakalakas na pagsabog. Sumabog ang kalapit na gusali sa apoy. Umusok, nagliyab, at mula sa naglalagablab na apoy ay lumitaw ang isang lalaki. Hindi nila kilala, ngunit ang kanyang pagdating ay nagmarka ng simula ng bagong hiwaga. Sino ang lalaking ito? At ano ang papel niya sa laban para sa katotohanan? Iyon ang naging pinakamalaking tanong. Duguan, halos mawala ng malay, sumulong si Roberto, sumisigaw, "Tanggol, tulungan mo ako." Halos hindi na siya makalakad habang mabilis na lumalapit ang mga armadong tauhan ni Miguelito. Sa sandaling iyon, hinarap ni Tanggol ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Si Roberto, na may hawak ng ebidensya, ang batang umiiyak sa kanyang mga bisig. Si Erica, handang ibuwis ang buhay para sa kanya. O ang madilim na alok ni Rocky Boy. Ngunit bago siya makapagpasya, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Isang tinig na pamilyar kay Tanggol. "Tanggol, anak." Nanigas ang kanyang katawan. Imposible! Mula sa mga anino ay lumabas ang isang matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol. "Tatay." Ngunit patay na dapat ang kanyang ama. Nakita niya mismo ang video ng pagkakabaril dito at sila mismo ang naglibing sa kanya. Paano siya nabuhay? Gumisiki si Rocky Boy. "Kaya mo pa bang lumayo, Tanggol? O panahon na para malaman mo ang buong katotohanan?" Yumanig ang lupa. Papalapit na ang mga tauhan ni Miguelito. Nasusunog ang gusali sa tabi nila. Lalong lumakas ang iyak ng bata sa bisig ni Tanggol. Pumikit si Erica, huminga ng malalim, para bang handa ng magsakripisyo. At nakatitig si Tanggol sa lalaking nagsasabing siya ang kanyang ama. Biglang bumasag sa hangin ang matalim na putok ng baril. Tinamaan ang isang taong hindi inaasahan. Isang sigaw ang pumunit sa gabi at isang katawan ang bumagsak sa lupa. Isang kapalarang hindi na mababawi. Mula sa sandaling iyon nagsimula ang pinakamalupit na gabi sa buhay ni Tanggol. Isang gabing magbabago ng lahat. At sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang mga salita sa labi ni Garcia na yumanig sa lahat. "Pungay, may natuklasan ako, ngunit hindi ko alam kung matutuwa ka o mas matatakot." Sandaling nagkatitigan sina Pungay at Garcia. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. "Sabihin mo, wala nang atrasan ngayon," matatag niyang wika. Huminga ng malalim si Garcia at sumagot. Ang server na ginagamit ni Midnight Monster ay direkta mula sa loob ng munisipyo. At ang access code ay magagamit lamang ng mga tao sa pinakamataas na posisyon. Nagulat si Pungay, hindi sa tuwa, kundi sa takot. "Ibig mong sabihin, may kasangkot sa atin?" Walang sagot si Garcia, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan para maunawaan ni Pungay ang katotohanan. Samantala, sa kabilang panig, mabilis na naglakad si Roberto sa loob ng silid. Sa kanyang kamay ay nakahawak si Miguelito na litong-lito. "Hindi ako makukulong. Hindi ko mawawala ang aking posisyon. Hindi ko hahayaan na sirain tayo ng sinuman." Sigaw niya. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, matindi ang kabog ng kanyang puso. Dahil alam niya, kapag lumabas ang ebidensya ng pandaraya sa eleksyon, tuluyan silang
mawawasak. Ano ang gagawin natin? Mahina ang tanong ni Jackie, parang batang takot sa dilim. Kuya, baka may taksil sa ating grupo. Biglang lumingon si Roberto. Walang taksil sa atin, matatag niyang sagot. Ngunit hindi niya magawang titigan si Jackie sa mata. Hindi rin niya maamin na mula pa kagabi ay nakakatanggap siya ng mga misteryosong tawag. Isang tinig ang paulit-ulit. Alam ko ang ginawa mo, dumating na ang oras para magbayad ka. Sa gitna ng lahat ng ito, si Hector ay naguguluhan. Hindi niya alam kung paano lalapitan si Pungay, kung paano sasabihin ang laman ng kanyang puso. Para bang may nakatagong katotohanan sa kanyang dibdib na gustong kumawala, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Handa si Hector na gawin ang lahat, magserenata, tumalon sa bubungan, kahit magmukhang hangal sa sayaw, para lamang makuha ang kapatawaran ni Pungay. Ngunit ngayong alam niyang nasasangkot si Pungay sa isang seryosong investigasyon, napagtanto niyang hindi ito ordinaryong bagay. Tunay mo ba akong patatawarin? Halos pagsusumamo niyang tanong, nakatingin sa laptop, matatag na sagot ni Pungay. Kung totoo ang iyong pangako, patunayan mo. Hindi ko kailangan ng serenata ngayon. Kailangan ko ng taong hindi tatakbo kapag lumala ang panganib. Nabigla si Hector. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tinig ni Pungay na mabigat, puno ng nakatagong takot. At doon niya naunawaan, mas malaki ang nangyayari kaysa sa kanyang inaakala. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang laptop ni Garcia. Pungay, kumilos na naman si Midnight Monster. Binuksan nila ang file at muntik nang himatayin si Pungay. Isang video, malinaw, walang sablay, walang putol. At naroon si Miguelito. Eto na, pulong ni Garcia. Nanginginig si Pungay. Hindi, imposible, hindi siya iyon. Ngunit malinaw sa video, nakaupo si Miguelito sa isang silid, hawak ang BSP at nagkakalat ng impormasyon tungkol sa pandaraya sa eleksyon. Nabigla si Hector. Hindi ko matanggap, si Miguelito ang Midnight Monster? Ngunit umiling si Pungay. Hindi ako naniniwala. May mas malaking pagkakamali rito? Biglang nag-vibrate ang telepono ni Garcia. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Huwag ninyong paniwalaan ang nakikita ninyo. Hindi siya iyon? Kayo ang tunay na target. Nagkatinginan silang lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Takot na tanong ni Pungay. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa gusali. Kumulog. Sumabog ang katahimikan. Garcia! Hector! Sigaw ni Pungay, nagtatatarang hanapin ang kanilang mga kamay sa dilim. Kumislap ang mga ilaw pang emergency. Pulang kislap, tila sinadya para takutin sila. At sa pulang liwanag, dahan-dahang lumapit ang isang anino mula sa pasilyo. Umaling-awngaw ang malamig na tinig. Walang kikilos. Mula sa dilim lumabas ang isang lalaki. Nakaitim, kalahati ng mukha ay natatakpan. Ang mga matay malamig. Walang laman kundi karanasan ng isang mamamatay. Hawak ang baril, nakatutok kay Pungay. Malamig ang kanyang tinig. Hindi ikaw ang may sala, ngunit lumapit ka ng husto sa katotohanan. Anong katotohanan? Sigaw ni Pungay. Itinuro ng lalaki ang laptop. Ang tunay na Midnight Monster ay hindi ang nakita ninyo sa video. Siya'y kumilos lamang sa utos ng isang taong pinagkakatiwalaan ninyo. Napakunot ang noo ni Hector. Sino? Sino ang nag-utos? Humisi ang lalaki. Ito ay... Bang! Umaling-awngaw ang putok. Bumagsak ang lalaki sa sahig, tinamaan sa balikat. Lumingon sila. Si Jackie, hawak ang maliit na baril. Nanginginig, halatang walang karanasan, ngunit desperado. Tumakbo na kayo! Sigaw niya. Sumiklab ang kaguluhan. Tumakbo sina Pungay, Hector, at Garcia palabas ng gusali. Napuno ng usok ang pasilyo. May nagtapon ng granada. Umalingaw-ngaw ang mga yabag ng armadong lalaki. Hinahabol nila tayo. Sigaw ni Hector,
Hinila si Pungay patungo sa emergency exit. Hawak na nila ang ating impormasyon. Wala na tayong ligtas, dagdag ni Garcia. Sa likod na pinto, nakita nila ang isang van na naghihintay. Bukas ang pinto, walang tao sa loob, ngunit umaandar ang makina. Hindi atin ang van na ito, wika ni Hector. Matatag na sagot ni Pungay. Ngunit kung hindi tayo sasakay, tiyak na mahuhuli tayo. Sa sandaling iyon, isang malamig na tinig ang nagmula sa loob ng van. Kung gusto ninyong mabuhay, sumakay kayo. Nagkatinginan sila. Nanginginig ang kanilang mga kamay. Mabigat ang kanilang paghinga. Doon nila naunawaan, bawat hakbang ay lalo lamang nagdadala sa kanila sa mas malalim na hiwaga na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Pagtingin nila sa loob, nakita nila ang mukhang hindi nila inaasahang magliligtas sa kanila. Si Miguelito, ngunit wala na ang pamilyar na ngiti. Wala na ang dating liwanag sa kanyang mukha. At iba na ang kanyang tinig. Malamig ang kanyang tinig. Makinig kayo sa akin. May kaaway na mas nakakatakot kaysa sa inaakala ninyo. At hindi ako si Midnight Monster. Napasinghap si Pungay. Kung hindi ikaw, sino? Huminga ng malalim si Miguelito. Muling tanong ni Pungay. Bakit? Bakit siya galit na galit sa iyo? Ngunit bago pa man dumating ang sagot, sumabog ang gusali sa kanilang likuran sa napakalakas na pagsabog. Kumalat ang apoy at usok sa langit. At sa sandaling iyon, nagsimula ang kanilang pagtakbo. Patungo sa katotohanan, patungo sa panganib, isang paglalakbay na hindi nila kailanman naisip. Isang paglalakbay na tatama mismo sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, sa pinakamadaling masaktan na bahagi ng kanilang mga puso. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.